kalat na 'to sa Facebook. Opo, kalat na. They want, si Cayetano to be the next Senate President. Alan Cayetano should be Senate President. If I were simply partisan, I would choose a PDP rep. Pero based on reality, merit, and current climate, only Alan can lead the Senate. Alam mo ako, agree ako dito. Dapat talaga si Cayetano ang Senate President. Magaling talaga eh. Nakikita naman natin. I think even the Pinklawans, yung Pulahan, nakikita mahusay talaga si Cayetano. And malinis to eh. Wala naman silang maitapon kay Cayetano kung hindi yung 10,000 eh. But what's that? Diba? Hindi niya naman talaga binanggit yung pangako na yun. But anyway, ano pa bang bato nila dito? Wala. Maayos yung tao. Diba? Yes, he is not perfect. Like me, like you. No one is perfect. Pero malinis eh. And at the same time, may kakayanan. May talino. Itong ano na ito, siguro sa pag-upload ko na itong video na ito, baka nga Senate President. Kasi po alam nyo, sa katunayan, as of the making of this video, as of the making, nagkakaroon na daw ng usapan for another coup d'etat dahil they don't like the performance of Tito Sotto eh. Parang hindi siya interesado sa paglutas ng baha. Ang interest niya ay para mabaling sa Duterte yung problema. Maituro ang Duterte, hindi para solusyonan yung problema natin ngayon sa baha. Yung problema natin sa corruption ngayon. Yan ang lumalabas, parang wala siyang plano. Para sa kanya, it's all politics. Kaya marami raw hindi nagkakagusto na mga kapwa niya senador. Kaya magkakaroon ng kudita. Baka pagka-upload ko nito, baka Senate President na to nawa si Cayetano. Anyway, i-comment nyo lang dyan kung sakaling, Coach, yes, Senate President na siya. Kasi, may timeline din ini-edit pa. No? So, may 2 hours, 3 hours pang to. So, we'll see, di ba? But, antayin natin, talaga namang karapat-dapat to. At siguro yung, hindi siya hindi siya bias. Ako sa tingin ko lang tama naman yung sinabi niya sa impeachment eh. Diba? Binalik niya muna sa Congress. Isipin niyo kung sinimulan nila yon. Tapos biglang nagdesisyon yung Senate, yung Supreme Court na unconstitutional. Di nasayang yung pinagtrabaho nila. Diba? Magkakaroon pa ng constitutional crisis. Dahil sinimulan ng Senate, yung pala unconstitutional. Kaya tama yung ginawa ni Cayetano. Idea niya yan. No? I agree with Jimmy Bondoc. At pag chinek nyo yung Facebook nyo, marami. Ituloy po natin. Ito, panawagan ko sa ating lahat. Ituloy po natin. Isigaw po natin. Ibalik si Senate, si Cayetano bilang Senate President. Lagyan natin, pagtulungan po natin. At wag po natin titigilan tong flood control kasi alam nyo po, mawawala tayo. Alam nyo yung nangyayari sa Congress ngayon? Parang drama. Saan ka nakakita ng isinisiwalat at maraming nakakaalam na dapat si Saldico ang ipatawag dahil siya ang siya ang kasabwat or nakakaalam patungkol sa insertions, and yet ayaw nilang patawag. So, wala talagang magkakaroong investigasyon. Tapos ito si Soto, under Disaya din, duwag kay sabi nga ni Kiko Barsaga, duwag dito kay Tambi. Ano mangyari? Walang investigasyon. Maglulukuhan lang tayo. Alam nyo kung sino lang kumikita? Media. Kasi may balita sila. Pero yung totoong merong mangyayari sa investigasyon, wala. So, kailangan talaga natin ng matinding investigasyon
wala tayong aasahan sa lower house, wag naman pati Senate, 'di ba? So andito pag-asa natin, tuloy po natin na panawagan gawing Senate President si Cayetano. Alam niyo po kasi papasok ang 2028. This is our time. Mga kababayan ko, isigaw natin, malakas po tayo sa social media. Dahil 2028, presidential election, magbabago po ang timpla. Iba kasi pag midterm election, malakas talaga yung incumbent na president. Pero sa presidential election, magpapalit ng presidente. So walang malakas. Ang mga politiko sensitive sa sigaw ng taong bayan. Ito po yun. Malakas tayo. Kaya tuloy-tuloy lang natin ang banat sa social media. Next po, tingnan natin to. Ito yung post na ni Kiko Barsaga ulit, pasabog niya ito. Naiintindihan ko ang sitwasyon ni Mayor Vico. Sinabihan rin ako ni Mayor Jenny na huwag kalabanin si Romualdez. But justice must be done. Ito po ang tapang. Ito po ang tapang. Sana wag magbago to si Kiko Barsaga. Sana wala tong topak. Kasi basta alam nyo na, di ba? Basta wala tong topak kasi bata pa eh. Hindi natin alam kung ano talaga ang plano nito. But as of the moment, okay itong ginagawa ni Kiko. Anyway, kung meron naman siyang masamang agenda o may topak to, malalaman naman natin at in the future. Pero dito muna tayo sa now. Yung sa ngayon, maganda tong mga binabanggit niya. Maraming nagsasabi nito. Kaya kikita nyo naman may katotohanan tong sinasabi ni Kiko Barsaga. Bakit? Kita nyo, tahimik ang Congress. Kasi ang style niyan, ginawa yan sa Banateros Diba? Ooperan ka, pag di ka maoperan, didemanda ka, yung ganon. Gigipitin ka in short. At sinabi rin niya ni BP Sara, di ba? Ayaw ni Tambi ng kalaban. So, i-eliminate niya yung kalaban. Either bibilin or gigipitin. Kaya nga sabi ni Kiko Barsaga, huwag kalabanin. Kaya naman, pinapalabas dito na si Vico naduwag. Parang pinagtatanggol pa. Kasi pwede namang tumahimik si Vico di ba? As mayor. Ang problema dito kay Vico, hindi naman siya congressman, so pwede siyang tumahimik, pero nangibabaw yung kanyang pagiging politiko. Ang aga naging trapo. Matino to si Vico. I'm sure matino ito. Magaling ito. Kaya lang medyo kulang pa Siguro yung edad, no? Medyo sa sobrang galit niya sa Diskaya. Instead na mag-focus muna doon sa mga tinuturo ng Diskaya, ang focus niya si Diskaya. Nakalimutan ata ni Vico na hindi Diskaya ang kalaban ng bansang Pilipinas. Yung mga Diskaya, mga contractor, yes, they are not innocent, they are not virgins. Pero merong mastermind. Sana doon nagfo-focus si Vico Soto. Pero parang natakot, di tinan mo yung magtito, ganun ang galaw. Nakaka-turn off Nakaka-turn off. I don't expect to kay Vico Soto, kay Tito Soto rin. Pero it is what it is Yan As is. Yan Yan ang lumalabas talaga. Na hindi sila nakafocus dun sa mastermind. Nakafocus sila dun sa political agenda. Sa Diskaya, si Tito Soto, sa paghabol sa Duterte. No? Pero sana manindigan. And ito na po, dumadami na po yung naninindigan. Si Chanco, Kiko Barsaga, Magalong. Kayong mga politiko, mananahimik ba kayo? O madungis din kayo? Or kasi alam mo, yung iba raw talaga nabigyan. Hindi man garapala na bilyon-bilyon, pero meron tinanggap. Baka madamay sila, baka may video, baka may natanahimik. Di ba? So, yan ang problema.
Yan ang problemang kinaharap ng bansang Pilipinas kaya ang hirap tibagin. Tapos ang daming pera ni Tamby. Sabi nga, ulitin ko, ni BP Sara, ang pera, ang may hawak lang ng pera ng buong Pilipinas si Tamby at saka si Saldi. Ganun po. Paano mo tatapalan yan? Ang daming mga mukhang pera ng mga politiko. Di ba? Eh, tingnan nyo na lang yung TRICOM, yung mga nag-iimbestiga. Diba? Ayaw nilang palabasin si Saldico. Tsaka hindi na nila pauuwi niyan si Saldico kasi baka mamaya pag nandito, eh bigla pang bumaligtad. So, siguro pinapunta na lang dyan ni Tamby, diyan ka na lang muna, magpasasa ka dyan, total marami kang pera, diyan ka na lang muna. Baka ganun na sinabi, kami na munang bahala dito. Kasi pag nandito ka, ipapatawag ka, pag napatawag ka, baka magkamali ka pa ng sagot, so diyan ka na lang, okay? May sakit ka, nasa ospital ka, masakit ang puso mo, etc., etc., lahat ng sakit gamitin mo, basta diyan ka lang. Kasi delikado talaga si Saldi pag umuwi. Pag pinatawag yan, eh may nagsasabi, hindi ko alam kung totoo to ha, mahina pa raw to si Saldi. Mahinang sumagot. Eh, baka madulas to. O mataranta, baka ituro si Tamby. O, di ba? Delikado kasi pinangalanan nga niya yung apat niya, yung big four nila, yung magbe-best friend. Sino? Si Suarez, siya, si Tamby, at saka si Dong Gonzales. O, di ba? Doon pa lang eh, yari na, alam na natin kung sino ang maraming nakurakot, di ba? O lumabas na kontraktor, si Dong Gonzales, di ba? O.